Noon pa, para sa katotohanan, yung accountability sa public service na patalsikin at huwag nang iboto ang mga magnanakaw sa gobyerno. Sapagkat marami tayong mamamayan na naghihirap hanggang ngayon. Kung papayagan ninyo na makalusot ang gumastos ng 125 million sa 11 days lang po, sayang naman yung perang ipinayad kay Mary Grace Piatos. Huwag magpalusot at sasabihin sa amin, intelligence fund, hindi pwedeng sabihin ang tunay na pangalan. Hindi po tama yun. Kahit sa mga intelligence fund, dapat po meron pa ring pangalan at pwede pa nating i-trace. Pwede bang i-trace ng Commission on Audit? Hindi po pwedeng puro subname lang o mga pseudonym o gawa-gawang resibo. Kung kaya't kami sa Lasal ay kasama ninyo para makita natin ang buong ebidensya. Saka pa yung paghahatol kung guilty o hindi. Bakit? Anong kinatatakutan ng Senado? Kayong 18 mga senador na hindi sumunod sa konstitusyon, sumagot kayo sapagkat mali po yan ang nakalagay lang sa konstitusyon. Kapag natanggap ninyo ang articles of impeachment, it shall proceed forthwith. Lahat tayo merong Webster Dictionary. Pwede mo pang i-AI kung hindi mo alam. Pwede mo rin pong i-click lang sa Word. Tama. Nandun yung synonym. Tama. Ang ibig sabihin kasamang cheese, immediately. Agad. Walang ibang sabihin. Immediately. Bakit pinospon mo ng 4 na buwan, in-schedule mo ng June 2, ngayon, in-schedule mo pa ngayon ulit, ngayon, binorjak mo na kahapon o kagabi, ipinasa mo sa House of Representatives. Dinidelay. Wala rin po yon sa konstitusyon. Kahit hindi ako abogado, naintindihan ko yun. Bakit kayong 18 hindi nyo naintindihan? Kailangan pa ng 30 minutes o 1 hour na orientation. Kaming mga taga-Lasal, pwede namin ibigay yun. Sapagkat nandun naman kami sa mga magagaling na universidad. Hindi ba ba? Tama ba? Tama. Kung kailangan niya ng tulong para maunawaan, sana humingi siya. Nandyan ang UP kung saan kami pareho galing. Wow. Nandyan ang Ateneo at marami pang eskwelahan magagaling sa Pilipinas. Forthwith lang hindi mo naintindihan. Tama. Ano ba naman, kuya? Nabayaran! Hindi ko masasabi kung nabayaran ka. Sigurado! Pero hindi mo rin kaming pagdudahan at kung magsuspetsya kami sa'yo. Dapat kayong 18 magpaliwanag sa taong bayan kasi wala pong remand. Diretso ang trial. Iyan ang sinabi ng konstitusyon. Kung kaya, mula ngayon, kahit noon pa, ang mga taga-Lasal, kasama po ninyo sa pagtutulak natin, sa advokasya natin, sa para sa katotohanan. Nating mambabatas, hindi nagmamaliw, si Kong Erin Tan Yada! Ano ngayon ang ating panawagan? Cheese Escudero, duwa! Duwa! Cheese Escudero, duwa! Duwa! Ibinibigay po namin sa inyo ang tiyak na tutugtog sa entablado, si Kong Erin Tan Yada! Magandang hapon po sa inyo lahat. Kagabi po, nakita po natin
ang ating mga senador kung paano nila binastos ang ating saligang batas. Maliwanag po na wala sa ating saligang batas yung ginawa po nila. Ang maliwanag po, kailangan nilang umpasyahin ang paglilitis kay Sara Duterte. Tama po ba? Kaya importante po, ngayong araw patuloy pa rin po tayo magkakalampag dito sa labas dahil yung ginawa po nila sa pagbabalik sa Kongreso, sa House of Representatives ng Articles of Impeachment, maliwanag po yan. Yan po ay labag sa ating saligang batas. Sigurado po ang gagawin po ng House, mamayang hapon ibabalik rin po nila dito. Ang tanong, magiging duwag pa rin ba ang mga senador sa tawag po ng bayan na litisin na si Sara Duterte? Kaya importante po para sa ating lahat, tayo po ay kailangan magbantay dahil importante na ang taong bayan mismo maliwanag na kailangan bantayan itong 18 senador dahil hindi naman po tayong takot. Hindi po tayong takot kung matatalo po tayo sa botohan. Ang importante po, ilatag po ang ebidensya para makita ng taong bayan ang katotohanan. Ito yung hinihintay ng lahat, yung katotohanan. Bakit pinagtatakpan po ng ating mga senador ang katotohanan na yun? Kaya importante po, ngayong hapon at sa mga susunod na araw, tayo po ay magkaisa. Kailangan po natin ipaabot sa ating mga senador na kami po, ang taong bayan, ay magbabantay at handang hindi umalis dito para ipaglaban natin ang ating saligang batas, ipaglaban natin ang katotohanan, panagutin po natin si Sara Duterte. Magandang hapon po at marami po salamat. Sara Duterte! Litisin! At ang susunod nating tatawagin mula sa Tindig Pilipinas at kasama rin sa unang grupo ng complainant, kasama Francis Aquino D. Sara Duterte! Litisin! Mga kasama, pasadahan po natin ang mga nangyari sa ating bayan nitong kalahating taon. Noong ika-23 ng Nobyembre, nagwala si VP Sara sa investigasyon sa kanyang confidential and intelligence funds at nagbaba siya ng mga grave threat. Noong ika-2 ng Disyembre, ihinain ng taong bayan ang unang impeachment complaint laban kay VP Sara. Sinundan ito ng 2 pang complaint na mamamayan din ang naghain. Pero ano ang ginawa ng mayorya ng mababang kapulungan? Imbis na isama sa order of business within 10 working days, 2 buwan silang nagtumpik-tumpik bago nila inakyat sa Senado ang impeachment noong ika-5 ng Pebrero. Hindi nagpatalo ang mayorya ng Senado sa kanilang pananaksil sa bayan.